Wala na tayong magagawa. Nangyari na ito. Magsilbi sanang aral sa inyo ang kaganapan. Kailangan nating gamutin ang sugat ng mga aso. Wika ni Tandang Uban. Nagpakuha ito ng ilang sangkap kay Ron. Mula sa paligid gumawa ng lana ang matanda mula sa mga nabilad na kopra. Gamit ang ilang perasong ugat ng nyog. Gumawa ito ng inumin para sa 2 aso. Mukhang maluba ang lagay nila Kambang. Pasensya na kayo. Masyado kaming umasa sa inyong kakayahan. Nakalimutan namin meron kayong limitasyon. Wika ni Mang Rogelio habang pinagmamasdan ang 2 alagang nagpapahinga. Wala kang dapat alalahanin. Sandaling panahon lang ang kailangan para maghilom ang sugat ng mga asong gubat. Sana lang, wag nang maulit ang nangyaring ito. Hindi ko sila'y pinagkatiwala sa inyo para gawing panangga. Hindi po namin ginusto ang nangyari, Manong. At isa pa, si Nakambang mismo ang kusang kumilos. Tama ka. Normal na reaksyon ng mga aso ang nangyari. Kailangan nilang protektahan ng kanilang Panginoon. Kaya nga mas makakabuti kung iiwas kayo sa kaguluhan. Hindi mo mapipigilan si Nakambang kapag naramdaman nilang nasa panganib na kayo. Wika ni Tandang Uban. Napagtanto ni Heron, malaking pagkakamali ang nagawa nito. Kaya naman hindi na siya muli pang nagsalita. Mas makakabuti nga sigurong manatili na lang muna tayo dito sa koprahan. Nang sa ganon, makaiwas ang 2 aso sa anumang komprontasyon. Wika ni Mang Rogelio. Ito talaga ang makakabuti. Pero palagi niyong tatandaan, ang naging problema niyo sa mga taga-baryo ay wala pa sa kalingkingan ng totoong kinakarap niyo. Baka nakakalimutan niyong nandyan ang pamilya ng mga aswang sa katauhan ni Marco. Hindi naman na nagpakita ang isang yun nang malamang nasa panig ka namin. Nga pala, Manong, matanong ko lang ho. Paano kayo nagkakilala ni Marco? Ang alam ko, dayo lang din kayo sa lugar na ito. Matagal ko nang katunggali ang yumaong ama ni Marco. Ilang beses na kaming nagkaharap. Ngunit hindi ko siya magawang patayin. Napakalakas ng aswang na yon. At ng mga sandaling nagkakarap kami, hindi pa ganon kaganap ang pagiging ermitanyo ko. Aaminin ko sa inyo, naging mapusok din ako. Nagpadalos-dalos sa mga desisyon, mga bagay na aking pinagsisihan. Hindi man may aalis sa ating mga tao ang ganon. Nagkakamali tayo. Ngunit may pagkakataon para maitama ito. Matututo ka sa mga pagkakamali mo, Heron. Dahil dito mo malalaman kung ano ang iyong kahihinatnan. Wika ni Tandang Uban. Kinabukasan nagising si Heron at Mang Rogelio sa kahol ng 2 aso. Napasilip ang matanda sa binata. Nakitang naglalaro na ang mga ito. Natuwa ang matanda dahil sa wakas. Nagbalik na sa dati ang lakas ng mga alaga. Ay maraming salamat sa Diyos dahil magaling na ang 2 alaga natin. Ay nako, makabangon ng alak. Heron, gumising ka na. Kailangan natin makapagbilad ng mga nilukad na nyog. Wika ni Mang Rogelio. Masigla itong lumabas ng kubo. Pinuntahan ang 2 aso. Napansin nito ang pinaglalaroan ng 2 alaga, kaya dali-dali niya itong tinignan. Nagulat ang matanda dahil kaperasong laman ng kung anong hayop ang pinag-aagawan ng mga ito. Aba, mabuti naman at gising ka na, Rogelio. May pumasok na baboy ramo sa taniman. Nahuli naman ang mga alaga mo kaya ayan, pinaghatian nilang 2. Wika ni Tandang Uban. Pero bakit wala akong naramdaman kagabi? Saan banda nahuli ang baboy ramo?
Malayo dito. Doon na sa bandang dulo na huli ng mga aso ang baboy ramo. Kaya hindi gaanong narinig ang atungal habang nilalapan ng dalawa mong alaga. Pero alam mo ba ang ibig sabihin nito, Rogelio? Tanong ni Tandang Uban. Nagiging mabangis na si Nakambang at alam kong anumang oras, maaaring hindi ko na sila kayang kontrolin. May magagawa pa ba ako para pigilang mangyari yon? Nasa tamang disiplina yan. Kailangan mong matutunang ipaalam sa kanila na ikaw ang pinuno at dapat masunod. Hindi biro ang mag-alaga ng ganitong kabangis na mga uri ng aso. O siya, alam mo na siguro ang dapat mong gawin, hindi ba? Maiwan ko na muna kayo dahil kailangan kong pumunta ng bayan. Wika ni Tandang Uban. Matapos ay umalis na ito. Pinagmasdan ni Mang Rogelio ang dalawang alaga. Sinubukang kunin ang pinag-aagawan ng mga itong peraso ng karne. Laking gulat ng matanda. Biglang umangil si Kambang at kamuntikan siyang sakmalin nito. Kambang! Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Mang Rogelio. Ngunit hindi ito pinansin ni Kambang. Sa halip nagpatuloy ang aso sa ginagawang pakikipag-agawan. Napatras ang matanda habang pinagmamasdan ang dalawang alaga. Alam nitong delikado ang kanyang lagay sa oras na magalit ang dalawang asong gubat. Ano pong nangyari, Tiyo? Bakit parang takot na takot kayo? Tanong ni Heron. Nagulat naman si Mang Rogelio sa biglaang pagsulpot ng pamangkin. Sa susunod nga, wag mong gagawin yan, Diyos mio, kambata ka. Kamunti ka na akong atakin sa puso dahil sa'yo. Pasensya na po, Tiyo. Nakita ko kasi na tulala kayo eh. Ano bang nangyari? Saka ano yung pinag-aagawan ng mga aso? Kamunti ka na akong lapain ni Kambang nung sinubukan kong kunin ang pinag-aagawan nilang karne ng baboy ramo. Ganun ho ba? Sa palagay ko, Tiyo, normal naman sa mga aso yung ganyan. Huwag mong masyadong isipin. Tandaan mo, kahit ano pang gawin mong pagpapaamo sa kanila, hindi pa rin mawawala ang katotohanan na mga mababangis na hayop yan. Normal sa kanila na magalit kapag inaagaw yung pagkain. Ay nako, siguro nga tama ka. Pero alam ko rin na may kasalanan ako eh. Dahil maaaring mali ang pagpapalaki ko sa kanila. Ganito siguro ang maging magulang ano. Hindi ko kasi naranasang maging tatay eh. Hindi po totoo yan, Tiyo. Ilang taon na akong nakatira sa iyo eh. Kaya masasabi kong isa kang mabuting magulang. Wag mo masyadong dinadamdam ang tungkol kina Kambang. Magkape na po muna kayo. Doon na muna ako sa gawing dulo ng taniman. Titipunin ko lang yung mga nyug na hinulog ko nung nakaraang araw. Wika ni Heron. Buong araw na natili ang dalawa sa koprahan. Marami na silang nagawa. Kaso nga lang sa kasamaang palad, bumagsak ang malakas na ulan at nabasa ang mga binilad na kopra. Kailangan nating gamitin ang lutuan, Heron. Hindi matutuyo ang mga yan hanggang bukas. Sayang kapag inamag eh. Hindi na maganda ang langis na manggagaling sa inaamag na kopra. Dali-dali namang tinambakan ni Heron ng tuyong kahoy ang malaking pugon. Sinimulan ang pagpapaningas. Habang si Mang Rogelio naman, tinipon ng mga kopra at isinilid sa mga sako. Habang ginagawa ito ng matanda, paikot-ikot sa kanya sina Kambang at Kumpol. Nalabis naman itong pinagtataka dahil noon lang nakitang lumabas sa malakas na ulan ang mga alaga. Huminto sa ginagawa ang matanda. Pinakiramdaman ang paligid. O anong nangyayari?
May naaamoy ba kayong dalawa? Tanong ni Mang Rogelio. Dahil sa kakaibang kilos ng dalawang alaga, nalaman ni Mang Rogelio na may paparating na panganib, ngunit hindi matukoy kung saan nagmumula. Hindi gumagana ang pang-amoy ng dalawang aso sa malakas na ulan. Pumasok sa kubo si Mang Rogelio nang hindi natatapos ang ginagawa. Dito nagtaka si Heron dahil hindi naman ugali ng Shuin na iwanan ang mga gawain, lalo pa kung malapit na itong matapos. Oh, Tio, lalabas na ho sana ako para tumulong eh. Bakit po kayo tumigil? May kung anong nararamdaman ng dalawa sa labas. Hindi ko matukoy kung ano eh. Walang silbi yung amoy ni Kambang at Kumpol dahil sa lakas ng ulan. Tugon ni Mang Rogelio. Maya-maya ay kumahol na si Kumpol. Dito na napagtanto ng matanda na tama ang hinala. Mukhang may kung anong nakikita si Kumpol. Wika ni Heron. Sumilip ito sa bintana. Nakita ang dalawang asong nakatitig sa gawing pasokan ng koprahan. Naaninag ni Heron ang isang figura. Naglalakad ito papunta sa kinaroroonan ng dalawang aso. Napatras ang mga ito at kalaunay tumakbo papasok sa kubo. Anong problema, Kambang? Kilala niyo ba kung sino ang paparating? Tanong ni Mang Rogelio. Sa palagay ko, hindi, Tio. Ngayon ko lang nakita ang taong yan eh. Wika ni Heron. Maya-maya ay naging malinaw na ang imahe nito. Isang lalaking nakasuot ng itim na damit. May hawak na pamalo. Nakatayo ito sa labas ng kubo. Alam kong nariyan kayo sa loob. Kung talagang matatapang kayo at yang pinagmamalaki niyong mga aso, bakit hindi kayo lumabas dito? Si Goryo ang taong yan. Pero anong kailangan niya? Bakit siya nandito? Wika ni Mang Rogelio. Ang taong nasa labas ng kanilang kubo, si Goryo, ang kapatid ng Kapitan del Barrio. Yan nga din yung gusto kong itanong, Tio eh. Pero inala ko, may kinalaman ito sa nangyayaring gulo sa baryo. Ay nako, ang kapatid ng kapitan nandito sa atin. Malamang nagsumbong ang duwag na yon. Eh ano pang inaantay natin, Tio? Bakit hindi natin harapin? Ayokong maulit ang mga nangyari kina Kambang. Malupit ang taong yan. Walang awa lalo na sa mga hayop. Marahil nararamdaman nila Kambang at Kumpol ang presensya ng taong yan. Kaya sila pumasok dito sa loob. Matagal ko nang kilala si Kap. Pero hindi ko pa nakita ni minsan ng taong yan. Sino ba kasi yung Goryo na yan? Bakit kinakatakutan siya ng mga hayop? Kilalang mangangaso ang taong yan. At ayon sa mga nakakakilala sa kanya, may tangang kakaibang bertud si Goryo na kinakatakutan ng mga hayop sa gubat. Bertud, kung sa bagay hindi na nakakapagtaka. Siguro nga totoo ang mga ganun ano. Pero kahit na, nag-iisa lang siyang sumalakay. Ang lakas naman ng loob niya, ang dami-dami natin dito eh. Huwag mong maliitin si Goryo. Nagawa niyang talunin ng 6 na katutubong sumalakay sa kanya sa kalagitnaan ng pangangaso. Kaya masasabi kong hindi basta-basta ang taong yan. Pag-uusap ng dalawa, habang si Goryo naman nanatiling nakatayo sa labas ng kubo. Lalabas ba kayo o ako mismo ang papasok? Sisirain ko ang lahat ng harang. Anong gagawin natin, Tio? Kung totoo ang sinasabi mo, sa oras na pumasok yung taong yan dito sa kubo, mapapahamak tayo. Mas mabuti pang mag-isip na tayo ng paraan ngayon pa lang. Wala nang ibang paraan, maganda ka, Heron.
Susubukan kong labanan si Goryo. Laking gulat ni Heron. Biglang tumayo ang dalawang asong gubat. Lumapit sa tabi ng matanda. Tignan mo si Kambang at Kumpol, Tiyo. Parang biglang nagbago yung reaksyon nila nung sabihin mong lalabanan mo si Goryo. Parang kapareho nung sayo. Nilingon nito ang dalawang aso. Nakitang tumayo ang balahibo sa batok hanggang sa likuran. Indikasyon na handa ng sumalakay anumang oras. Tama ka nga, no? Ngayon malalaman natin kung e-epekto ba ang sinasabing bertud sa mga alaga ko. Wika ni Mang Rogelio at lumabas na ng kubo. Naglakad papunta sa kinakatayuan ni Goryo. Nabalot ng makapal na usok ang paligid. Mula sa lutuan ng kopra, kinuha itong pagkakataon ng matanda upang ikubli ang dalawang aso. Sa wakas, lumabas ka din. Ang lakas ng loob mong ipaya ang kapatid ko sa harap ng kanyang sariling baryo. Sino ka sa palagay mo? Isa ka lamang hamak na matanda. Yan ba ang dahilan ng pagpunta mo dito, Goryo? Humihingi ako ng pasensya, pero ginawa ko lang ang nararapat. Pinanigan ng kapatid mo ang mga nanakit sa pamangkin ko. Sa halip na hulihin niya, kinukonsinti pa ni Kapitan Sinaponyong. Pinalabas na si Ron ng may kasalanan ng lahat. Pinagtanggol lang ng mga alaga ko ang kanilang amo. Pues, subukan mo ngayong ipagtanggol ang iyong sarili laban sa akin. Kahit gamitin mo pa ang mga alaga mo, hinding-hindi ko kayo aatrasan. Wika ni Goryo sabay sugod. Lingid sa kalaman nito, nagtatago lang sa sulok ang dalawang asong gubat. Dali-daling sumalakay ang mga ito at nilapa ang kalaban. Nagulat ito dahil hindi gumagana ang tangan niyang bertud. Nagulat ka ba hindi tumatalab sa mga alaga kong bertud mo? Pasensya na, Goryo. Pero mukhang mauuwi lang sa wala ang pagod mo. Nakaramdam ng takot si Goryo. Hindi niya inaasahang hindi tatablan ng tangang bertud ang mga alaga ni Mang Rogelio. Patuloy siyang nilapa ng dalawang aso. Wala siyang magawa para kumawala. Paanong nangyari to? Bakit hindi sila tinatablan ng bertud ko? Tanong ni Goryo habang nakikipagbuno sa mga aso. Ano ko, Mangmang? Bakit ko naman sasabihin sa iyo ang sekreto ng mga alaga ko? Yan ang pagkakamali mo. Hindi ka man lang nag-isip bago ka sumalakay. Nakalimutan mo bang aso ang mga kalaban mo? Walang silbi ang kanilang pang-amoy pag malakas ang ulan at ang sinunog na buto ng usa hindi gagana kung hindi nila ito malalanghap. Wika ni Mang Rogelio. Sa mga hindi nakakaalam, ang sinunog o pinulbos na buto ng mga usa, mabisang pangtaboy ng mga mababangis na hayop, lalo na ang mga baboy ramo. Gumagawa ito ng kakaibang amoy na kumakalat sa hangin at nagdudulot ng kalituhan sa hayop na nakakaamoy. Kadalasan itong ginagamit ng mga sinaunang mangangaso para makahuli ng malalaking baboy ramo o hindi kaya mga tama raw. Mukhang minaliit kita, Rogelio. Hindi ko akalain na may nalalaman ka rin pala sa pangangaso. Wika ni Goryo. Nang mga oras na ito, hindi niya na maigalaw ang katawan. Nabali na ang mga buto dahil sa lakas ng kagat ni Kambang at Kumpol. Halos buong buhay ko, sa gubat ako nanirahan, kaya alam ko ang mga bagay na ito. O tama ka, masyado mong minaliit ang kalaban mo, kaya yan ang napala mo. Nanlaki mga mata ni Heron.
nang makitang hindi ang syuhi ng kalaban ni Goryo, kung hindi si Tandang Uban. Teka, paano nangyari yun? Ibig sabihin simula kaninang umaga, si Tandang Uban ang kasama ko. Asan si Tio Roelio? Wika ni Heron. Alam kong darating ang pagkakataong ito. Kaya nakipagpalit ako ng anyo kay Rogelio. Gusto kong makaharap ang mabangis na mga ngaso sa kagubatang ito. Tignan mo nga naman. Kapatid ka pala ng Kapitan Del Barrio. Wika ni Tandang Uban. Nagulat si Goryo dahil ang buong akala nito, si Mang Rogelio ang kanyang kalaban. Naglakad palabas ng kubo si Heron upang kausapin si Goryo. Yan ang hirap sa mga taong naniniwala sa sabi-sabi. Hindi muna magtanong at alamin ang totoong kaganapan. Mang Goryo, maaari ko po bang malaman kung magkano ang binayad ng pamilya ni Punyong sa inyo? Hindi naman kayo magbubuwis ng buhay kung wala kayong mapapala dito. Tanong ni Heron. Tumawa ng malakas si Goryo at pinilit magsalita. Hindi mo nauunawaan ang mga taong kagaya ko. Hindi lang kami nabubuhay sa salapi. Bilang mga ngaso, isang malaking tagumpay para sa amin ang manalo laban sa tinutugis namin. Ngunit minsan, dumarating ang mga ganitong pangyayari. Hindi namin hawak ang sitwasyon. Tinatanggap ko ang pagkatalo, Tandang Uban. Hindi ko akalaing magkakaharap tayong muli sa lugar na ito. Binabati kita. Magaling ang estilo na yung naisip. Wika ni Goryo. Matapos ay tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Maaari ko po bang malaman kung paano kayo nagkakilala ni Mang Goryo? At bakit niya nasabi na hindi niya akalaing magkakaharap kayo uli? Tanong ni Heron. Paano ko bang sasabihin? Si Goryo ay isa sa mga taong nabigyan ng biyaya. Kakaibang kahusayan sa pangangaso, pero hindi niya ito ginamit sa mabuti. Kaya ito ang kinalabasan niya. Matagal ko nang kilala ang taong ito at noon pa man, sadyang mainit na ang dugo ko sa kanya. Marami na sa mga kaibigan kong hayop ang napatay ng taong yan para lang aliwin ang sarili. At ang mga dayuhang nagpupunta sa gubat na kinaroroonan ko para mangaso. Wika ni Tandang Uban. Unti-unti nang lumilinaw ang intensyon nito kung bakit inihabilin kay Mang Rogelio ang 2 asong gubat. Hindi ko po sasabihin kahit kanino. Aminin niyo sa akin. Napili niyo si Tio Rogelio dahil sa kakaibang pagmamahal niya sa mga hayop, hindi ba? Isa lang yan sa mga katangian ng tiyuhin mo. Marami pang iba. Kaya hindi ako nagdalawang isip na ipagkaloob sa kanya ang 2 tuta noon. Wika ni Tandang Uban. Matapos ay naglakad na ito palayo. Maya-maya ay dumating si Mang Rogelio. Bitbit ang dahon ng saging na ginawa niyang payong. Oh, anong nangyari dito? At saka, sino ba tong taong to? Teka, si Goryo to, di ba? Ay paano? Hindi na ituloy ni Mang Rogelio ang sasabihin. Dinuktungan na ito ni Heron. Yan din ang gusto kong itanong sa'yo, Tio. Saan ka ba nang galing? Ang buong akala ko, ikaw ang kasama ko simula kaninang umaga. Bumaba ako sa baryo ng mag-isa. Hindi ko isinama si Kambang at Kumpol para makaiwas sa gulo. Teka, ano bang nangyari? Anong ginagawa ni Goryo dito? Sumugod si Goryo dito sa pag-aakalang magagawa niyang talunin ng mga asong gubat. Pero yan ang naging resulta. Kaya kailangan nating gawan ng paraan. Baka may makakita pa dyan eh. Lalong lumala yung imahe natin sa taong bayan. Palubog na ang araw ng mga oras na yun.
Kaya alam ni Mang Rogelio na wala nang dadaan sa kanilang koprahan. Ililibing na lang natin siya dito sa Kanyogan. Manganganib tayo kapag binaba natin siya sa bayan. Teka, saan nga pala papunta yun si Tandang Uban? Wala siyang nabanggit eh. Basta bigla na lang umalis. Halika na, Tiyo. Bilisan na natin. Nagukay sila ng paglilibingan ni Goryo. Matapos pumasok na ang magtsuhin sa kubo upang magpahinga. Panibagong gulo na naman ang nakita natin. Sigurado akong hahanapin na kapitan ng kapatid niya. Malamang sa malamang, siya din ang may pakana ng lahat ng ito. Kaya walang ibang pagbibintangan ng taong yon kung hindi tayo. Wika ni Mang Rogelio. Wala tayong magagawa kung hindi harapin ang mga mangyayari. Pangatawanan ng problemang ito at bigyan ng kalutasan. Tugon ni Ron. Nasorpresa ang tsuhin sa mga narinig mula sa pamangkin. Habang tumatagal ang pakikitungo mo kay Tandang Uban, parang nagiging kagaya mo na rin siya kapag nagsasalita. Pero maganda yan. Kahit papano, may napupulot kang aral. Wika ni Mang Rogelio. Sa kabilang banda, lingid sa kalaman ng magtsuhin na may hindi magandang binabalak ang kapitan laban sa kanila. Nakipagsabwatan ito kay Marco at sa kanyang angkan. Anong sadya mo dito, Kapitan Ramon? Binawalan mo kaming tumungtong sa iyong baryo. Pero ikaw, malaya kang pumupunta sa aking teritoryo. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ng aking mga kasama? Tanong ni Marco. Naparito ako para makipag-usap, Marco. Alam kong may mga hindi tayo pagkakaunawaan. Pero nalaman kong matindi rin ang galit mo sa taong nagngangalang Rogelio. Wika ng kapitan. Nang mga oras na yun, napapaligiran na ito ng napakaraming kalahi ni Marco. Oo, tama ang sinabi mo. Pero hindi mo sinasagot ang katanungan ko. Ano ang pakay mo? Wika ni Marco. Ika nga nila, ang kalaban ng kalaban ko ay kakampi ko. Naparito ako para makipagkasundo sa iyo, Marco. Isa lang ang ating kaaway at sa mga sandaling ito, malamang patay na rin ang kapatid kong si Goryo. Kung makikipagtulungan ka, iisa lang ang maipapangako ko. Yun ay ang kalayaang mangaso, mapalabas o loob ng aking baryo. Sinasabi ko na nga ba? Hindi ako nakikisali sa alitan yung mga tao. May sarili akong problema at haharapin ko yon mag-isa. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Kapitan. At isa pa, kung gugustuhin naming ubusin ang lahat ng nakatira sa baryo mo, magagawa namin ang hindi kailangan ng permiso mo. Palamuti ka lang sa lipunang ito. Isang bayarang tuta na umaastang malaking lobo. Wika ni Marco. Alam ko, Marco. Ngunit kailangan ko ang tulong mo para makapagigante sa taong yun. Ngayon kung hindi ka papayag, madali akong kausap. Pinangangalagaan mo ang kutang ito, hindi ba? Alam mo bang sa mga sandaling ito, papunta na sa bayan ng isa sa mga kasama ko upang ituro sa mga militar ang eksaktong lokasyon nyo. Ilang minuto lang ang hihintayin natin. Tuluyang kayong pupulbusin ng mga sandata ng militar. Napahinto sa paglalakad si Marco nang marinig ang sinabi ni Ramon. Ano naman ang dahilan mo? Sa tingin mo ba, maniniwala ang militar sa oras na sabihin mong mga aswangan nakatira dito? Mag-isip ka ng mas magandang panakot sa akin, Ramon. Ngayon kung wala ka nang sasabihin, dalin mo ang mga tauhan mo. Lumabas kayo sa teritoryo ko bago makaramdam ng matinding gutom ang mga kalahi ko. Wika ni Marco.
Hindi naman kailangang sabihin mga aswang kayo eh. Sapat nang malaman ng militar na pinagkukutaan ng mga rebelde ang lugar na to. Ngayon kung hindi ka pa rin sang-ayon sa binabala ko, madali akong kausap. Isang salita lang mula sa kapitan del barrio ng isang lugar, sasalakay ang mga militar ng walang pasabi. Kaya pag-isipan mong mabuti ang mga panukala ko. Sige na, mauuna na ako, Marco. Wika ni Kapitan Ramon. Hindi pa man ito nakakalayo nang pigilan siya ni Marco. Sandali lang, Kapitan. Kung sakaling pumayag ako sa gusto mong mangyari, tutupad ka ba sa kasunduan natin? Tanong ni Marco. Isa lang ang pinagbabawal ko sa'yo. Huwag mong galawin ang pamilya ko. Wika ng Kapitan. Tumawa ng malakas si Marco. Nagsipag-alulong ang mga kasama nito. Narinig niyo ang sinabi ng taong to. Simula ngayong araw, malaya kayong sumalakay sa baryo at sa mga karatig lugar. Maligayang pangangaso mga kasama. Wika ni Marco. Matapos ay nagtakbuhan palabas ng kuta ang mga aswang papunta sa baryo. May usapan tayo, Marco, ha? Labas ako sa mga mangyayari sa mga taga-baryo. Malinaw sa akin ang lahat, Kapitan. Asahan mo ang aking pakikipagtulungan. Tugon ni Marco, sabay sunod sa mga kalahi. Samantala, si Mang Rogelio naman ay tahimik na nagpapahinga. Nang marinig ang malakas na kahol ng aso, kapwa napatayo sina Kambang at Kumpol nang marinig ito. Mga napadaan lang siguro na mga ngaso. Hayaan nyo na sila, Kambag, Kumpol. Hindi naman manggugulo ang mga yan dito sa atin. Wika ni Mang Rogelio. Kaso nga lang laking gulat nito nang biglang kumalabog ang kanilang bubong. Mukhang ibang mga ngaso ang napadaan dito, Tiyo. Wika ni Heron. Dali-daling dumampot ng itakang binata. Lumabas ng kubo. Nanlaki ang mga mata dahil tumambad sa kanya ang isang nilalang na nagbabaga ang mga mata. Mukhang tama ka nga, iho. Kambang, Kumpol, alam nyo na ang gagawin. Mabilis na sumugod ang dalawang asong gubat. Nilapa ang nilalang na nagpakita. Hindi tumigil ang mga ito hanggat nararamdaman nilang gumagalaw pa ang kalaban. Saan kaya nanggaling ang isang to? At bakit naman sila sumalakay? Tanong ni Mang Rogelio. Napatingala si Heron. Nakita ang mga lumilipad na nilalang. Mukhang hindi nag-iisa ang aswang na yan. Papunta sa bayan ng mga kasama nito. Magbadali na tayo, Tiyo. Napakarami nila. Anong nangyayari? Pareho tayong walang alam, Tiyo. Kaya bilisan na lang natin. Muling wika ng binata. Dali-daling tumakbo ang mga ito papunta sa direksyon ng baryo. Hindi pa man sila nakakapasok. Dinig na ang sigawan ng mga taong sinasalakay ng mga nilalang. Mabilis na pinuntahan ni Mang Rogelio ang tahanan nila Pablo. Mabuti na lang at nasa gawing dulo pa ito ng baryo. Hindi naman sila napansin ng mga kalaban dahil abala ang mga ito sa pagpatay ng mga nahuling biktima. Anong nangyayari, Manong? Bakit nagkakagulo ang buong baryo? Sa hindi malamang dahilan, sumalakay ang mga aswag. Bilisan niyo, tumakbo na kayo palayo dito. Si Heron, nasaan ang anak ko? Huwag mo akong isipin. Umalis na kayo ni nanay dito. Dali-daling tumakbo si Pablo at ang ina ni Heron. Nagtungo ang mga ito sa kagubatan.
Mabaging langit, paano natin mapipigilan ng ganitong karaming mga aswang? Wala rin akong ideya, Tiyo. Hindi ko alam kung paano tayo lalaban sa ganitong kalalakas na mga nilalang. Wika ni Heron. Kapwa nawawalan ng pag-asa ang dalawa. Nang biglang umalulong ng malakas si Kambang. Sinundan naman ito ni Kumpol. Maya-maya ay biglang tumahimik ang kapaligiran. Mula sa kabundukan, nakarinig sila ng malakas na alulong. Bagaman malayo, alam ni Mang Rogelio na nagmumula ito sa mga asong gubat na naninirahan sa kabundukan. Mukhang nasagot na ang tanong natin, Heron. Maganda ka. Sasalakay tayo! Maya-maya pa, biglang nagpakita ang mga asong gubat. Laksa-laksa ang mga ito. Sa pangunguna ni Kambang, sumugod ang mga aso papunta sa kinaroroonan ng mga aswang. Hindi ko alam kung paanong nangyayari to. Pero masaya ako at may dumating na tulong. Hindi ba sinabi ko na sa inyo? Hindi pangkaraniwang asong gubat si Kambang at Kumpol. Sila ay nabibilang sa matataas na uri ng bantay. Ugali mo talagang sumusulpot kung saan-saan tandang uban. At saka, kanina ka pa ba dito? Hindi mo ba napapansin? Naroon ako kung nasaan ang mga asong gubat. Dahil ang matandang yan, walang iba kung hindi ang bathala ng mga aso. Sina Kambang ay bahagi ng kanyang mga tagapagbantay. Nasorpresa ako sa mga sinabi mo. Pero hindi na ako magtatakang alam mo yan. Nangangahulugan lang na may koneksyon ka sa mga tagabantay ko. Wika ni Tandang Uban. Sa mga hindi nakakalam, ang tinutukoy na bathala ng mga aso, walang iba kung hindi sa Amon-Laaw. Nagtatago sa anyong matanda ang bathala, namimigay ng mga aso sa taong karapat-dapat. Masaya akong malaman ang katotohanan, pero hindi ito ang panahon para mag-usap. Nag-aantay sa atin ang mga kalaban. Bumunot ng itak si Heron. Mabilis na tumakbo sa kinaroroonan ng mga aswang. Pagdating ng binata, nakita nitong nakikipaglaban na ang mga asong gubat. Hindi na malaya ng binata. May isang papasugod mula sa kanyang likuran. Mabuti na lang at naagapan ito ni Kambang. Sa mga ganitong pagkakataon, huwag kang magpapakampante dahil hindi mo alam kung saan magmumula ang mga kalaban mo. Wala ako palagi para alalayan ka, Heron. Kailangan mo nang matutong tumayo sa sarili mong mga paa. Pasensya na ho, Tiyo. Hindi na ho mauulit. Tugon ng binata. Sabay sugod sa aswang na nilalapa ni Kambang. Sinaksak niya ito gamit ang hawak na itak. Hindi malaman ni Heron ang pakiramdam ng mga sandaling iyon dahil unang beses niyang nakapatay ng isang aswang. Nang masigurong wala ng buhay ang kalaban, muli itong sumugod sa isa pang aswang na nilalapa naman ang mga taga-baryo. Umalis na ho kayo dito. Pumasok kayo sa kagubatan. Mas ligtas doon sa lugar. Wika ni Heron sa mga ito. Nagpalinga-linga sila sa paligid upang masigurong wala nang natitirang mga tao sa lugar. Ngunit nanlumo ang binata nang makita ang napakaraming biktima ng mga aswang. Maya-maya ay dumating na si Mang Rogelio. Inutusan nitong sundan ng mga taong pumasok sa loob ng gubat. Kailangan nila ang tulong mo. Siguraduhin mong mananatili silang ligtas, Heron. Umaasa ako sa iyo. Wika ni Mang Rogelio. Dali-dali namang tumakbo ang binata papunta sa kinaroroonan ng mga nakaligtas na kababaryo.
Nakita nito ang ilang sugatan. Maging ang mga magulang ng binata ay naroon din. Nasaan si Manong Heron? Bakit mo iniwan ang chewin mo? Hindi to ang oras para pangaralan mo ko, tay. Inutusan ako ni Tio na puntahan ng mga tao. Hindi kita pinangangaralan. Nagtatanong lang ako kung bakit ka nandito, gayong kailangan ng chewin mo ang tulong. Sige na, balikan mo na sila. Kami na ng nanay mo ang bahala dito. Hindi ko pwedeng suwayin ang utos ni Tio Rogelio. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, mananatili ako. Alam kong naging magaspang ang pakikitungo ko sa iyo, Heron. Yun ay sa kadahilanan na hindi kita naiintindihan. Pasensya na pero ngayon, nauunawaan ko na ng lubos ang pagkatao mo. Nakakalungkot lang naisipin na ako bilang sarili mong ama, hindi ka lubosang kilala. Kaya sige na, alam kong nilalaman ng puso mo, Heron. Tulungan mo ang chewin mo. Wika ni Pablo. Hindi naman makaimik ang binata dahil maging ito. Hindi inaasahang hihingi ng kapatawaran ang kanyang ama. Pag natapos na ang lahat ng to, saka tayo mag-usap. Wika ng binata. Sabay takbo pabalik sa kinaroroonan ng dalawang matanda. Habang nasa daan, sinusugod ito ng mga kalaban. Ngunit sumasabay kay Heron ang iba pang mga asong gubat. Natanaw nito si Mang Rogelio. Pinagtutulungan ng dalawang aswang. Tanging si Kumpol lang ang pumoprotekta dito. Dali-daling tumakbo ang binata papunta sa kinaroroonan ng chewin. Sinugod ang mga aswang na nakapalibot dito. Hindi ba sinabi kong puntahan mo ang mga tao? Bakit ka nandito? Pasensya na pero sa nakikita ko, mas kailangan mo ang tulong ko kaysa sa kanila. Mukha nga. Matanda na kasi ako eh. Medyo mabagal na akong kumilos. Kalabaw lang ang tumatanda. Kaya manatili kang buhay. Hanggang sa matapos ang labang ito, Tio. Tugon ni Heron. Maya-maya pa ay nag-atrasa na ang mga aswang. Hindi alam ng binata kung ano ang nangyayari. Ngunit masaya ito. Hindi nagtagumpay ang mga kalabang ubusin ang mga tao. Mabuti naman ay umaatras na sila. Bakit naman kaya? Hindi nila kaya ang napakaraming asong gubat. Siguro naman, magsisilbing aral para sa kanila ang nangyari at hindi na mga angahas na galawin pang muli ang baryong ito. Sana nga gano'n ang mangyari, Heron. Kawawa naman ang hindi pinalad na makatakas. Halika, tignan natin ang paligid. Kung may mga natitira pang buhay sa ating mga kababaryo. Inikot ng mga ito ang buong baryo. Ang ipinagtataka ni Mang Rogelio, wala sa pamilya ng kapitan ang sinalakay ng mga aswang. Sa katunayan, hindi umalis ang mga ito sa kanilang tahanan. Mukhang may nangyayaring sabuatan dito, Tio. Tignan mo ang tahanan ni Kap. Wala man lang ni isang pinsala. Nasa loob pa ang mga kaanak niya. Sa palagay ko, parang tama ka nga, Heron. Malalaman natin yan. Halika, samahan mo ko. Wika ni Mang Rogelio. Matapos ay pumasok na ang mga ito sa tahanan ng kapitan. Nakitang kampante itong nakaupo sa kanilang mahabang upuan sa sala. O Mang Rogelio, nandito pala kayo? Anong sadya natin? Huwag kang magmaang-maangan, Kapitan. Ikaw ang may pakana ng pagsalakay ng mga aswang dito sa baryo. Nagkakagulo ang lahat. Tapos ikaw, kampanting nakaupo dito? Ha? Pasensya na pero hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung nandito kayo para mang-akusa, mas mabuti pang umalis na kayo bago ko pa ipatawag ang mga tanod ko.
Hindi mo alam ang nangyayari. Anong klaseng kapitan ka? Tignan mo ang labas ng tahanan mo. Nagkalat ang mga patay. Mga katawan ng kababaryo mo na naglagay sa iyo sa pwesto. Ngayon ito ang igaganti mo sa kanila. Wala kang silbi. Hindi ko nakasalanan ang nangyari sa kanila. Kaya umalis na kayo dito bago ko patuloy ang tawagin ng mga tanod ko. Tugon ng kapitan. Biglang hinila ng matanda ang kwelyo ng damit nito. Hinatak palabas ng pintuan ang kapitan. Tignan mong mabuti ang nangyari, Kapitan Ramon. Hindi ka ba nababagabag sa mga sinasabi mo? Nagmamalinis ka sa harap ng bangkay ng mga kababaryo mo. Wika ni Mang Rogelio. Lumapit sa kapitan ng 2 aso. Sasakmalin na sana ang kapitan. Ngunit inawat ito ng matanda. Wala akong kinalaman sa pagsalakay na mga Hindi na naituloy ng kapitan ang sasabihin. Sinuntok siya ni Heron. Paano mong nalaman na aswang ang sumalakay sa baryo? Nakakulong ka sa bahay mo. Magsalita ka. Sabihin mo sa amin ang katotohanan. Nakipagsabuatan ka ba sa mga aswang? Tanong ni Heron habang nakatutok ang itak sa leeg ng kapitan. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Alam mo bang malaking kasalanan sa batas yung ginagawa mo? Alam mo rin ba, malaking kasalanan sa Diyos ang pinagkalulu mo ang kapwa. Tama ka, maaari akong makulong kapag pinatay kita ngayon. Pero hindi ko pagsisisihan ang bagay na yun. Wika ni Heron. Akmang tatagain na sana si Kapitan Ramon. Ngunit inagaw ni Pablo ang itak sa kamay nito. Hindi dapat mabahira ng dugo ng isang masamang tao ang kamay mo, Heron. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa isang kagaya ni Kapitan Ramon. Tay, anong ginagawa niyo dito? Hindi pa ba malinaw? Pinipigilang masira ang buhay mo. Tama ang sinabi ng tatay mo. Mas mabuting ipaubaya mo sa amin ang tungkol sa isang to. Wika ni Mang Rogelio. Itinali ni Pablo ang kapitan sa isang puno. Inantay na dumating ang mga taga-baryo. Matapos inilahad ni Mang Rogelio ang ginawang kasalanan ng kapitan, mismong mamamayan ng baryo ang nagpasya ng kapalaran nito. Mukhang tapos na tayo dito, Rogelio. Ngayon, ang inaantay ko na lang, ang paglantad ng totoo mong kalaban. Pero sa hula ko, hindi magpapakita ang isang yon. Matapos ang kaganapang ito, magpapahinga sila. At isa pa, kamunti ka nang ubusin ng mga asong gubat ang kanyang angkan. Wika ni Tandang Uban. Hindi ko lubos sa kalain na maniniwala si Marco sa matamis na salita ng kapitan. Kawawang nilalang. Kumuha lang ng bato na ipupukpok sa kanyang ulo. Wika ni Mang Rogelio. Parehong matindi ang pagnanais nilang makapagiganti sa iyo, Rogelio. Kaya lahat ay gagawin nila upang may sa katuparan ng kanilang palak. Wika ni Tandang Uban. Tama ang sinabi mo, Tandang Uban. Hindi dapat isawalang bahala ang kanilang presensya. Siguradong bebuelta si Marco at ang kanyang mga kalahi. Tugon ni Mang Rogelio. Yan ang kailangan mong paghandaan. Matapos magsalita ni Tandang Uban, muli siyang umalis. Saan ka na naman pupunta, Tandang Uban? Pansin ko palagi kang nawawala, tapos bigla ka na lang susulpot. Huwag mo na akong alalahanin. Darating ako sa oras ng pangangailangan. Tugon ni Tandang Uban.
Kinabukasan nagpasya ang dalawa na bumalik sa koprahan. Nakita ng mga ito ang kanilang kubo. Nagkalat ang mga tinumpok na nyog. Halos mawasak ang kanilang kubo na tila may kung sinong naghalungkat. Teka, mukhang may hinahanap ang kung sinong pumasok sa atin ah. Ano naman ang kukunin nila dito sa bahay? Wala naman tayong kayamanan eh. Hindi ano. Kung hindi sino. Pag-uusap ng dalawa. Nakapamewang ang matanda habang nakatingin sa mga tumpok ng sakong pinaglalagyan ng mga kopra. Nanlaki ang mga mata ni Heron nang makita ang dalawang itim na tutang natutulog. Ha? Mga tuta? Paanong? Hindi na ako magugulat. Mukhang kinalugdan tayo ng bathala ng mga aso. Alagaan mo ang dalawang yan, Heron. Isa lang ang ibig sabihin nito. Karapat dapat ka sa kanilang paggabay. Ha? Hindi ko nga alam kung paano sila papalakihin eh. Matagal na panahon na yung lumipas nung alagaan si Kambang at Kumpol. Kaya nakalimutan ko na. Kusang darating ang kaalaman, Heron. Magtiwala ka lang. Mapapalaki mo sila kagaya kay Kambang at Kumpol. Pag-uusap ng dalawa. Lumipas ang mga araw na wala namang nangyaring kakaiba. Tama ang sinabi ni Tandang Uban. Hindi sumalakay ang pangkat nila Marco. Nagkaroon ng mahabang panahon ng kapayapaan. Sa loob ng panahong iyon, unti-unting bumangon ang baryo nila Heron. Bumalik sa dati ang kanilang mga buhay. Nang mga sandaling ito si Pablo na ang kapitan del baryo. Sa ilalim ng pamumuno nito, nilinis niya ang pamayanan laban sa mga kurakot at mga tao na nagbabalak ng masama sa kanyang pamumuno. Maging ang pamilya ni Kapitan Ramon, pinalayas niya sa lugar para maiwasan ang anumang hindi inaasahang hidwaan. Alam nito na may lamat sa pagitan ng kanyang pamilya at sa partido ng kapitan. Pwede ka nang bumalik sa bahay, Heron. Alam kong gusto mong makasama ang nanay mo. Tama po kayo tay, pero mas kailangan ako ni Tio Roelio eh. Lalo pat, hindi na naituloy ng binata ang sasabihin dahil lumabas sa kubo ang dalawang maliit na tuta. Naunawaan ko. Mag-iingat ka dito. Palagi mong dalawin ang nanay mo sa bahay ha. Mauna na ako. Kailangan ko pang pumunta ng bayan eh. Malaking gulo ang iniwan ni Ramon sa pamunuan ng baryo at ako ang kailangan maglinis ng lahat ng yun. Kayong mag-iingat. Hindi biro ang pagiging ama ng baryo tay. Malaking responsibilidad ang nakaatang sa balikat mo. Kasabay nito ang panganib na mula naman sa mga kalaban mo. Alam mo anak, wag mo kong alalahanin eh. Walang masamang mangyayari sa akin. Pag-uusap ng mag-ama. Matapos ay nagpaalam na ito. Walang kalam-alam ang binata sa mga susunod na mangyayari sa kanyang ama. Kakarating lang nito sa bayan. Akmang papasok na sa munisipyo nang harangin siya ng lalaki. Kapitan Pablo, bakit hindi ka muna sumama sa akin? Huwag kang magkakamaling gumawa ng hindi ka nais-nais. Hawak ko ang asawa mo. Kung gusto mo siyang makita ng buhay, sumunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Wika ng lalaki. Hindi ito pamilyar kay Pablo. Sa katunayan, noon pa lang niya nakita ang taong iyon. Anong kailangan niyo sa akin? Wala kayong mapapala kung pera ang nais niyo. Pera. Pasensya na.
Pero hindi yon ang nais namin. Bakit hindi ka na lang sumama nang mapag-usapan natin ng maayos ang lahat? At para maiwasan ang anumang komplikasyon, sumama na lang si Pablo. Dinala siya ng mga ito sa loob ng kagubatan. Nakita nito ang kanyang asawa na nakatali sa puno. Ako lang ang kailangan nyo kaya pakiusap. Huwag niyong idamay ang asawa ko. Susunod ako sa lahat ng sasabihin nyo. Pakawalan nyo lang siya. Yan ang gusto ko. Makinig kang mabuti. Kapag natupad mo ang gusto kong mangyari, doon ko palang papakawala ng asawa mo. Magsalita ka. Nakikinig ako. May malaking tinik sa lalamunan ko na hindi ko mabunot-bunot. Gusto kong ikaw ang gumawa nun para sa akin. Sino ang tinutukoy mo? Sa pagkakadinig ko, ang pangalan niya ay Roelio at meron siyang kasamang binata. Ano nga ba yan? Si Heron. May 2 malaking aso ang taong yon. Pamilyar ba sa'yo? Kapatid at anak ko ang tinutukoy mo. Mismo. Ngayon kung mahalaga ang buhay ng asawa mo, sundin mo ang sinasabi ko. Kung ayaw mo naman, madali akong kausap. Huwag kang makikinig sa kanila, Pablo. Lagi kong sinasabi sa'yo na piliin mo ang buhay ng anak mo kaysa sa akin. Nabuhay na ako ng matagal eh. Nalasap ang saya at kalungkutan sa mundong ito. Kaya wala akong panghihinayangan. Napakasarap pakinggan ng pag-ibig ng isang ina. Sana lang buhay pa ang nanay ko kaso wala na eh. Kinain ko na siya. Ngayon Pablo, ano ang desisyon mo? Huwag niyong galawin ang asawa ko. Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Pakawalan mo siya! Darating tayo dyan. Sa ngayon, ako muna ang mangangalaga sa asawa mo. Bago ko umalis, maaari ko bang kausapin muna ang asawa ko? Walang problema. Ilang minuto lang ha. Pagkatapos nun lumayas ka na. Pag-uusap ng dalawa. Naglayuan sina Marco. Hinayaang kausapin ni Pablo ang asawa. Magtiwala ka lang Isabel. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi kita hayaang mapahamak. Alam ko, malaki ang tiwala ko sa iyo, Pablo, kaya mag-iingat ka. Matapos mag-usap ng mga ito, umalis na sa lugar si Pablo. Direktang pinuntahan ng kapatid. Inilahad ang pangyayari. Delikado ang ginawa mo, Pablo. Kung totoo man ang sinabi mo, maaaring pinasundan ka ni Marco. Huwag kang mag-alala, Manong. Siniguro kong walang makakasunod sa akin. Ang inaalala ko si Isabel. Kailangan kong makahanap ng paraan para mailigtas siya. Hindi aayos yung buhay mo hanggat hindi mo nasusubukan to. Pero bago yun, ano ba yung mga bagay na gumagabay sa buhay ng isang tao? Pinakamahalaga, kalusugan. Kapag hindi maayos ang katawan, sira ang lahat ng aspeto ng buhay. Pangalawa, pag-ibig. Kapag hindi nagmamahal o lito sa konsepto ng pagmamahal, sira ang paggawa ng desisyon, madalas nauuto, naloloko. Pangatlo, pera. Hindi alam kung paano kikita o kung sakaling alam man, hindi alam kung paano magbabudget para sapat na makaipon o madoble ang pera at puna ng pangangailangan sa araw-araw. Huli, career. O ano bang gusto mong gawin sa buhay mo? Yung kikita sa trabaho at the same time, makakatulong ka sa ibang tao. Lahat ng ito ay mga energy o puwersa na tumutulak sa daloy ng buhay ng isang tao kung saan tayo mapupunta. Mabuti man o masama,
Isa o dalawa dyan ang masira, maapektuhan ng kabuang daloy ng enerhiya sa buhay ng isang tao. Minsan nagtataka kayo, may mga tao na alam kung ano yung gagawin sa buhay nila. Career, finance, love life, and health. Parang perpekto. Kagaya nga ng sinabi ko, enerhiya. Ang buhay ay binubuo ng energy, may mga bagay tayo na pwedeng gamitin. Pagkunan upang ma-attract ang mga positibong enerhiya na makakatulong sa atin araw-araw. Halimbawa, buhok ng nyog na may isang mata. Kilala ito noon bilang pampaswerte sa buhay. Pangalawa, leklay. Mula sa mga natural na bato sa kabundukan, inilalayo ka sa kapamakan at masamang enerhiya. Diamante negra, proteksyon sa masamang elemento at nilalang. Nag-a-attract ng katalinuhan sa taong nagdadala. Hindi lang yan, meron pang 2 sangkap na makakatulong sa lahat ng aspeto ng buhay at ang pinakasekreto may kasamang mutya sa loob. May kasamang orasyon, pati na rin guide kung paano gagamitin. Lahat ng yan ay nandito sa gabay medalyon. Idagdag mo pa ang pinakasimbolo ng gabay medalyon. Kilala at ginamit na ng ating mga ninuno nung unang panahon na gabay sa paglalakbay patungo sa pagtuklas ng buhay. Isang produkto, sasagot sa 4 na problema. Career, health, love, and finance. Kung interesado ka, subukan mo.